Ops, wait lang. Huwag ka muna mag-scroll at syempre magbibigyan muna ako ng ating word of the day at sagutin natin ang katanungan na to. Ang sabi dito, it is an improper or wrongful performance of duty that might be lawfully done. Okay, yung tinatanong sa atin dito class is under to sa ating subject to ng criminology, under naman po sa ating police ethics natin. Lumalabas to sa police ethics po natin. Now, ang sabi dito, ito daw po ay isang improper or wrongful performance of duty that might be lawfully done. Ibig sabihin, ito yung pagkakataon na kung saan yung ating pong mga police officer ay meron naman po silang karapatan na gawin ng isang bagay, pero mali lang po ang kanilang paraan sa paggawa na pwede naman sana nating gawin sa tamang paraan. Okay? Letter A, nonfeasance po ba yan? Letter B, misfeasance. Letter C, malfeasance. Or letter D, neglect of duty. Unang-una sa lahat class, yung alpha natin tsaka delta, ikis na yan. Tandaan natin class, yung alpha tsaka delta, yung nonfeasance tsaka neglect of duty is the same lang po yan. Kasi ang ibig pong sabihin ng nonfeasance is neglect of duty. Ibig pong sabihin nun, that is considered omission. Ibig sabihin, failure to perform. To make it short po, ito yung pagkakataon na kung saan ang police officer ay meron naman po siyang karapatan na gawin ang isang bagay or mayroon siyang tungkulin na dapat gampanan pero hindi niya to ginawa. Ang tawag natin doon, nonfeasance. Okay? That is called neglect of duty or the so-called failure to perform sa kanyang trabaho. Pag sinabi naman natin class malfeasance, ito naman yung tinatawag nating misconduct. Ibig sabihin, ought not to be done. To make it short, simula pa lang is walang karapatan si police officer na gawin ng isang bagay pero ginawa niya. That is called malfeasance. So the correct answer natin class walang iba kundi bravo, misfeasance. Kasi ang ibig sabihin ng misfeasance class at the first place, ang isang police officer or public officer, may karapatan naman siyang gawin ang isang bagay. Ginawa niya naman ito, pero mali nga lang yung kanyang pag-execute. Ibig sabihin, improper or wrongful performance of duty that might be lawfully done. Ulitin natin, pag nonfeasance, may tungkulin ka na dapat gampanan, pero hindi mo ginawa, nonfeasance. Ngayon, meron kang karapatan na gawin ang isang bagay, ginawa mo naman siya, pero mali lang yung pamamaraan sa paggawa mo. That is called misfeasance. Pero pag sinabi natin class na malfeasance, that is the time na which is wala kang karapatan or wala kang tungkulin or wala kang karapatan na dapat siyang gawin, pero ginawa mo siya. That is considered malfeasance or misconduct. So the correct answer is bravo. Sana nakatulong sa ito. At syempre ito pa din ang inyong lingkod, your Mr. Word of the Day, Emmanuel de Master Schumann, Villa Easter, Bulacan sa CBRC, National Lecturer and a Registered Criminologist. Nagsabi sa inyo na para pumasa sa board examination, kailangan natin ng baso siya at tsamba. Baso siya, basa sulat and share sa mga tsamba, tiyaga, sipag at manalangin bawat araw. Thank you so much. God bless you all.